magamit sa Panginoon, mga kapatid, ay kinakailangan po, amen, submit natin ang ating sarili sa process ni Lord. Sapagkat ang bunga niyan ay magiging productive tayo. At magiging, praise God, malago ang ating pananampalataya sa Panginoon. Hallelujah. So, bilib po ko sa mga baguhan, mga kapatid, na dahil po sa, amen, sa pagnanais nila, pagpagamit sa Panginoon, ay nakakapag-guide na po sila ng mga bago. Mga kapatid, meron po tayong mga gawain na kahit hindi po sila kasama pag Sunday, ay naalagaan po sila sa mga cell. Mga kapatid. Praise God. Darating ang time na kapag amen, naintindihan nila yung kahalagahan ng tinatawag na large gathering, ay makakasama po natin sila rito. Kaya ang nakikita ko po sa lugar na ito ay maliit to. Amen. Dahil po sa ang daming kaluluwa na pwedeng tawagin ni Lord para, amen, gamitin bilang isang disciple ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya, plano namin, mga kapatid, this week ay luluwas po kami. At may strategy na po, mga kapatid, na plano. At ang itinerary po namin ay nakaplano na, mga kapatid. Praise God. Kaya, purihin ang Panginoon. Baka magkaroon po ng satellite, ang disciple, o Christ Disciple Fellowship, mga kapatid, ang nabota sa Tarlac. Praise God. Hallelujah. Praise God. Okay, so, handa na ba tayong makinig? Sino po handa na tanggapin ang biyaya ng Panginoon? Amen. So, maging ready tayo, mga kapatid, ano? Praise God sa blessing ng Panginoon. So, part 3 po ng ating mensahe, itong divine direction. Praise God. Sa una, pangalawa, at itong pangatlo, mga kapatid, ay direction ng Panginoon on how to claim the blessing of God. Hallelujah. So, ang Panginoon ay may inihanda. Pero ang tanong, handa ka ba? Handa ka ba? Handa ka bang saluhin ang mga pagpapala ng Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. So sa oras na ito, mga kapatid, amen, manalangin muna tayo upang gabayan tayo ni Lord. Pigit natin ang ating mga mata. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa opportunity na ang iyong salita ay muling mahayag sa aming kalagitnaan. Sa oras na ito, Panginoon, alam ko po na ang mga biyaya mo ay, hallelujah, nakahanda mong ibigay sa bawat isa na handang tanggapin ang mga pagpapalang ito. Dalangin namin, Panginoon, na ibuhos mo ang mga pagpapala na walang sapat at silid na kalalagyan sa bawat isa. Hallelujah, na nagnanais na tumanggap ng iyong mga biyaya. Ikaw pong manguna sa lahat. At nawang mensahe mo ay magbigay po ng kamalayan sa amin kung paano namin matatanggap ang mga biyayang ito. Hallelujah. Maraming salamat po. Ang iyong lingkod ay patuloy mong langisan ng iyong Santong Espiritu. At hindi po siya ang manguna at hindi po siyang makita. Lalo tigit, hindi po ang kanyang sariling kaunawaan o karunungan ang manguna, kundi ang iyong karunungan lamang. Kaya, O Lord, ang lahat ng papuri ay ibinabalik po namin sa dakila mong pangalan na si Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Lahat po yung magsabi ng Amen. Hallelujah. Makaupo na tayong lahat, mga kapatid. Purihin ang Diyos. So, ang Diyos ay punong-puno ng mga pangako. Tandaan niyo po ha, ang Diyos pag nangako, hindi napapako. Kahit matagal po na dumating, mga kapatid, yung ipinangako niya, pero ang Diyos, sa kanyang pangako, ay laging natutupad. Everybody say Amen. Praise God. Kaya kung pinangakuan tayo ng Panginoon na tayo kanyang pagpapalain, ayan, nangyayari na. Sir Criselda,
Bunga yan ang iyong paglilingkod at pananampalataya sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi lamang ikaw ang pagpapalain niya, kundi maging ang ating mga mahal sa buhay ay pagpapalain ng ating Panginoon. Amen. So nakikita natin kung paano, mga kapatid, praise God, nagkakaroon ng activation, na-activate ang langit, mga kapatid, upang ang sabi ng salita ng Diyos, anuman ang ating kakalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Merong covenant ang Panginoon, mga kapatid. Thank you, bro. Merong covenant ang Panginoon sa bawat isa. At ang covenant na ito, mga kapatid, praise God, ay tunay po na pinangyayari ng ating Panginoon. Pero paano po ba natin ma-activate ang mga pangakong ito ng Diyos? For example, mga kapatid, meron kang ATM card. Okay? Praise God. Meron kang ATM card, pero alam mo ba kung paano ito gamitin? Alam mo ba, mga kapatid, kung paano mo ito gagamitin? Kung saan, kapag hindi mo alam i-activate ang iyong card, mga kapatid, kahit may pera ka sa bangko, hindi mo mawi-withdraw yan. Wala pong lalabas, mga kapatid, sa machine ng pera para lumabas yung gusto mong amount kung hindi mo alam i-activate. Ganon din po sa spiritual. Kapag hindi po natin alam i-activate, mga kapatid, praise God, yung pong, amen, mga pangakong yan ng Panginoon ay wala po tayong matatanggap, mga kapatid. Meron po akong 3 B. Okay? Ano po yung 3 B na ito? Number 1 po, begin to know it. Praise God. So claiming the blessing of God, we must begin to know it. Dapat alam mo, mga kapatid, na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay Diyos na mapagpala. Everybody say amen. Amen. Praise God. Ano man ang bagay, mga kapatid, na meron tayo, galing po yan sa blessing ng ating Panginoon. Kaya walang anak ng Diyos na dapat ang kanyang mentality, amen, dapat maging mahirap ka para maging banal ka sa harapan ng Diyos. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay Diyos, amen, na sabi nga, generous ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Kaya lang alam mo ba ito? Na yung Diyos na yung pinaglilingkuran ay ano? Praise God. Diyos na mapagpala. Diyos, mga kapatid, na handang ibigay ang anumang iyong pangangailangan. Mga kapatid, naalala ko tuloy yung isang kwento na mayroong isang taong nangangarap na makasakay sa isang cruise ship, mga kapatid, ano? Eh mahal po ang sumakay sa cruise ship. Kaya ang ginawa niya, para siya po ay maka-experience, kasi bata pa siya, gusto niya lang maka-experience, mga kapatid, na mag-travel sa isang cruise ship. Kaya ang ginawa niya, pinag-ipunan niya yan eh. Pinag-ipunan niya. Kaya nung nakaipon siya ng sapat na halaga, bumili siya ng ticket. No? Bumili siya ng ticket. Yung kanyang inipon lahat ay ipinambayad niya lang doon sa ticket, mga kapatid. Okay? So sa loob po ng 3 araw na naglalakbay, mga kapatid, itong taong ito, alam niyo po, habang yung mga kasama niya doon sa loob ng cruise ship ay kumakain, eh nakatunga nga lamang siya. Tinitingnan niya lang, mga kapatid, yung mga tao sa loob ng cruise ship, sa kainan, mga kapatid, na kumakain, pero siya nagtitis ng gutom. Kasi ang iniisip niya, binayad niya ng lahat yung kanyang pera. Kaya wala na siyang pambili ng pagkain. Alam nyo, hanggang sa 3 araw, mga kapatid, lumapit siya sa waiter, nag-decide siya na kahit sana maghugas na lang siya ng plato para makakain lang. Kasi 3 araw, mga kapatid, hindi pa siya kumakain. Kaya nung in-approach niya, mga kapatid, nung in-approach niya, yung waiter, laking gulat niya, nung sinabi ng waiter, bakit hindi pa kayo kumakain? Magta3 araw na. Eh wala na akong pere. Sinabi ng waiter, alam niyo po ba, yung ticket na binayaran niyo, kasama po doon yung pagkain ninyo. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi niya inalam. Nakakala niya, yung binayaran niya, mga kapatid, ay para lang makasampa doon siya sa barko at hindi kasamang pagkain. Amen. Begin to know it.
Praise God. Kinakailangan mga kapatid, amen, sa pagtanggap mo sa Panginoon, hallelujah, at paglilingkod mo sa Panginoon, begin to know it na ang Diyos na ito, yung kanyang biyaya ay nakapackage na ibinibigay sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Hallelujah. Begin to know it, mga kapatid. Praise God, yung biyaya ng Panginoon, mga kapatid, ay sobra-sobra pa, mga kapatid, na ibinibigay ng Diyos sa lahat ng nananampalataya sa Panginoon. Yung pangalawa po, mga kapatid, ay believe it. Dapat, amen, maniwala ka. Naniniwala ka ba pagpapalain ka ng Diyos? Amen. Praise God. Kapag tayo, alam po natin na itong Diyos na ito, mga kapatid, ay mapagpala, paniwalaan mo. Sampalatayanan mo, mga kapatid. Maniwala ka. Praise God, pagpapalain ka ng Panginoon. So makikita po ninyo yan, yung uri ng pamumuhay na meron kayo. Kapag kayo ay sumasagana sa lahat ng iyong mga pangangailangan, ang ibig sabihin lamang nun, binibless kayo ng Panginoon. Bakit? Naniniwala kasi kayo sa Diyos na ang kanyang biyaya, mga kapatid, ay ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Kita niyo, Sister Annie, pinagpala. Yan, oh. Lahat ng mataas, nasa kanya eh. Mataas ang kolesterol. Pero yung pinag-pray niya, na sabi ng doktor, ingatan mo, yun naman mga kapatid, ang mababa. Yung kanyang blood sugar, mga kapatid, praise God. So imagine mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Kasi kung saan yung mas kailangan mo, kasi kapag mataas ang sugar mo, apektado lahat, mga kapatid. Pero ang kabutihan ng Diyos, amen, mini-maintain ni Lord yung blood sugar ni Sister Annie. Hallelujah. Because God is a God, hallelujah, of blessing, mga kapatid. Ang blessing hindi lamang po sa pera. Ang blessing, mga kapatid, praise God, ang sabi po ng Biblia, guminhawa, amen, gaya po ng pagginhawa ng ating kaluluwa, amen, maging ang ating katawan ay pinagiginhawa ng ating Panginoon. Alam niyo, itong katawang ito, ipagamit mo lang kay Lord yan. Huwag mong isiping may sakit ka. Ipagamit mo lang yung katawang yan, mga kapatid. Kasi, pag pinagamit mo yung katawang yan, bubuhayin ka pa ng Diyos at bibigyan ka pa ng mahabang buhay. Bakit? Yun ang hinahanap ng Panginoon. Yung mga buhay na handang ipagkaloob sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kaya, kung tayo gagamitin pa ng Panginoon, makapag-expand tayo ng kingdom ng Panginoon, mga kapatid, sa ibang lugar, gagawin natin. Bakit? Kasi hindi naman ako may-ari nito eh. Ang may-ari ng katawang ito ay ang Panginoon. Kaya kapag siya ang may-ari ng katawang yan, amen, huwag mo nang ariing sa iyo yan. Bakit? Kasi ikaw ay binili sa halaga. Pag ikaw ay binili na sa halaga, mga kapatid, hindi na sa iyo ang katawang yan. Kasi yan ay binili na ng ating Panginoon. Property na yan ng ating Panginoon. So believe it, mga kapatid, to activate, amen, the blessing of God. Hallelujah. Dapat maniwala tayo. Everybody say amen. Pangatlo, ito, isa sa pinakamahalaga. Behave according to it. Pag pinagpala ka na ba ng Panginoon, mga kapatid, kamusta ang attitude mo? Kamusta ang attitude mo? Pag ikaw ba pinagpala na ng Panginoon, marunong ka pa rin bang tumingala sa langit? Mga kapatid? Marunong ka pa rin bang, amen, praise God, ng iyong mga paa ay nakatuntong pa rin sa lupa? Amen? Ang attitude mo ba, hindi ba magbabago yan kapag ka pinagpala ka na ng Panginoon? Kasi yung letter B na yan ay napakahalaga kapag ka ang ating mga behavior, mga kapatid, praise God, ay hindi po, praise God, hallelujah, hindi po nagbabago, mga kapatid, patuloy pa rin po tayo na nagiging maayos sa paningin ng ating Panginoon. The more we behave, the more God will bless you. Amen, mga kapatid.
the more we behave, mga kapatid. Hindi yung the more we succeed in life, mga kapatid, ay mas nagiging mataas po tayo, mga kapatid. Hindi po ganon ang behavior ng mga, amen, kingdom citizen ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Lahat yung magsabing, praise the Lord. So God's blessing is always based on God's character. Everybody say amen. Always based on God's character and His promises. Kung paanong si Abraham ay pinangakuan ng Panginoon na siya'y nakipag-covenant, nakipagkasundo, nakipagtipan, mga kapatid, hallelujah, kay Abraham, na hindi lamang po kay Abraham, kundi maging sa kanyang salit-saling mga lahi. Ang sabi ni Lord, yung pangako po, na lupang pangako, ay pangako po na ito ay pagkakaloob ng ating Panginoon. If we read Genesis chapter 15, verse 18, ang sabi po rito, on that day, the Lord made a promise. Amen. Gumawa po ng pangako, mga kapatid, ang Panginoon. Praise God. Ano nangyari rito? Sister Annie, pakita nga. Pindot lang. At ang sabi, okay, balik nyo na lang po. At ang sabi, mga kapatid, on that day, the Lord made a promise and an agreement with Abraham. He said, I will give this land to your descendants. Praise God. I will give them the land between the river of Egypt and the great river Euphrates. So God always, amen, makes His promise at ang bawat pangako ng Panginoon ay iginagawad ng Diyos, mga kapatid. So, ang pangakong ito, na kung paanong sila sa panahon ng kanilang paglalakbay, mga kapatid, sa wilderness, ay patuloy po ay pinagkakaloob ng Panginoon yung mga pangakong ito. At dito nga po, mga kapatid, kung paano po natin matatanggap po itong mga pangakong ito, ay kinakailangan po, gaya po ng sinasabi, mga kapatid, na itong tatlong ito, yung inspect, intercede, at yung invade, mga kapatid, ay kinakailangang mangyari upang yung Kanaan, yung lupang pangako, ay kanila pong matamo, mga kapatid. Praise God. So, sa Numbers chapter 13, mga kapatid, kung saan sinasabi diyan, mga kapatid, kay Moises, send some men to explore the land of Canaan. Okay? Pagmula kay Abraham, kay Moises, kay Isaac, kay Jacob, mga kapatid, amen, at sa iba't ibang mga lahi, amen, ni Israel, ang pangako po ay ipinagkaloob ng Panginoon. Kaya nga sabi diyan, mga kapatid, magsugo kayo ng ilang mga lalaki para i-explore ang lupain ng Kanaan, which I am giving to the Israelites. From each ancestral tribe, send one of each leader. So sila po ay nagpadala. At kung saan, mga kapatid, sa patuloy na pagbasa natin sa story ng mga Israelita, na kung paano si Moises ay nagsugo, mga kapatid, upang i-explore ang Kanaan. Na sinasabi niya, go up through the Negev and on into the hill country, see what the land is like. Tingnan nyo, ano bang klaseng lupa ito? Yung lupang pangako, mga kapatid. Amen. Praise God. Ang sabi niyan, see what the land is like and whether the people who live there are strong or weak. Tingnan nyo, pati ang mga tao. Yung mga tao ba doon, malalakas ba sila o mahihina ba sila? Anong klase ng lupain ito? Sabi sa verse 19, what kind of land do they live in? Mabuti ba o masama? What kind of towns do they live in? Are they unwalled or fortified? Verse 20, how is the soil? Fertile ba o poor? Okay? Are there trees in it or not? Okay? So ang intention, mga kapatid, ay para i-explore. Tingnan po nila, ano bang klaseng lupain ang lupain ng Kanaan, mga kapatid. Amen.
At ang sabi diyan, do your best to bring back some of the fruit of the land. Dahil sa panahon yon, it was the season for the first ripe grapes. Laan nyo, mga kapatid, kung nababasa nyo po, mga kapatid, amen, kung anong laki po, no ho, yung pinitas nilang bunga ng ubas na ilang tao ang pumasan, mga kapatid. Gaano kalaki, gaano kabigat, mga kapatid, yung nakuha po nilang bunga ng ubas, mga kapatid. Praise God. So, dito po makikita natin, mga kapatid, kung paano po na yung blessing ng Panginoon, mga kapatid, kung paano natin, amen, ito matatanggap, mga kapatid, gaya po ng sinasabi ni Moises, amen, na i-inspect yung potential. Amen. Praise God. Kung makikilala nyo yung Diyos, mga kapatid, at kung gaano siya makapangyarihan sa lahat, amen, yung mga patotoo na naririnig po natin dito, mga kapatid, kung paano sila pinagpala ng Panginoon. Amen? Na kung walang Panginoon, mga kapatid, ay hindi mangyayari yung mga bagay na yon. Praise God. Inspect. Hallelujah. Amen. And claim God's blessing, mga kapatid. Hallelujah. So claiming God's blessing means inspect the potential. Hallelujah. Ano ba yung potential ng blessing, mga kapatid? Hallelujah, na kung saan ay pinatatansya ni Moises, maging yung mga tao, mga kapatid, ano bang klase mga tao doon? Sila ba'y mga malalakas? Sila ba'y mahihina, mga kapatid? Anong klase bang lupain meron yung Kanaan? Na ito'y pinapa-inspect, mga kapatid. Nagpadala siya ng mga inspector. Praise God. Pinamanmanan ang tawag doon, mga tik-tik, mga kapatid. Tiniktikan po yung lupain ng Kanaan kung anong meron doon. Praise God. So, dito po, mga kapatid, mahalaga po yung tinatawag na preparation. Amen. Kinakailangan po yung kahalagahan, mga kapatid, na kinakailangan prepare po sila. Pag tumanggap po ba tayo ng blessing, prepare po ba tayo, mga kapatid? Alam ba natin, mga kapatid, kung saan gagamitin yung pagpapala ng Panginoon? Amen? Hindi ba ito magiging dahilan para tayo mawala sa paglilingkod sa Diyos? Pag pinagpala po ba tayo ni Lord, mga kapatid? Amen? At meron pong mga milk and honey na ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, hindi ba tayo magbabago, mga kapatid, praise God, ng pagmamahal sa Diyos? Yung oras ba natin, mga kapatid, ay maibibigay pa rin ba natin sa Panginoon? Dahil marami na tayong pwedeng pagkaabalahan, mga kapatid, dahil pinagpala ka na ng gusto ng Panginoon. Maaring mawala ka kung hindi mo alam gamitin yan. Lahat yung magsabi ng amen. Praise God. So, si Benjamin Franklin, mga kapatid, ay may sinabi po na by failing to prepare, you are preparing to fail. By failing to prepare, you are preparing to fail. Amen. Kapag inihanda mo ang sarili mo para mag-fail, mga kapatid, mag-fail ka talaga. Kaya ang mga mananampalataya ng Panginoon during the Old Testament, mga kapatid, pinaghahanda sila. Imagine, lalaban ka sa gera, hindi ka handa. Hello? Lalaban kayo sa final? Best of the game, mga kapatid. Amen. Do or die. Tapos hindi ka mag-prepare. Aba, mga kapatid, huwag kang mag-expect na mananalo ka pag hindi ka prepare sa laban. Sa spiritual, merong labanan, mga kapatid. Kung hindi ka prepared, mga kapatid, sa battle na meron ka, mga kapatid, you are preparing to fail. Because by failing to prepare, you are preparing to fail. Praise God. Kaya hindi ka dapat magtumpik-tumpik sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ka dapat, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Amen. Magsasawalang bahala sa spiritual na pakikibaka.
Sapagkat tayo ay nasa spiritual na labanan. At kinakailangan, mga kapatid, pagharap mo sa battle, handa ka. Amen? Halimbawa, gusto mo magpastor. Handa ka ba, kapatid? Amen? Na makaranas. Kasi kapag nag-uumpisa ka sa ministry, amen, at wala pang sumusuporta sa iyo, ihanda mo yung sarili mo para, amen, kung dadaan ka man sa puro fasting, mag-fasting ka. Kasi hindi naman sa lahat ng panahon, fasting ka eh. Darating ang time, pagpapalain ka ng Diyos. Dahil kapag kayo nagtanim, hindi pwedeng hindi ka aani. Kaya lang sa pagtatanim, wag mong, amen. Kumbaga mga kapatid, wag kang mainip. Nagtanim ka lang ngayon, gusto mo bukas aani ka na. Kinakailangan, mga kapatid, pag magtatanim ka, praise God, ihanda mo yung sarili mo sapagkat may time para ikaw ay umani. Hallelujah. Praise God. Yan, tingnan nyo mga kapatid, yung mga estudyante lang natin dati rito. Dati sila, umaasa lang sa kanilang mga magulang para humingi ng baon. Pero ngayon, mga professional na. Meron tayo rito, manager mga kapatid ng isang fast food chain. Praise God. Meron dito, nagtatrabaho mga kapatid, isang malaking kumpanya, mga kapatid, na kahit wala sila, amen, sa field, nasa bahay lang, pero pinagpapala ni Lord, mga kapatid. Praise God. Kaya pag pinagpala kayo ng Panginoon, huwag niyong kalimutan parangalan ng Diyos sa mga pagpapala. Narinig ko, kwento lang mga kapatid, may dumating na blessing sa kapatiran. Sabi niya, makakapagbigay na ako sa Panginoon sa linggo. Yung tinanggap niyang pera mula sa gobyerno, mga kapatid, inawasan niya ng tithes. Napakaganda po na luluwalhati natin ang Panginoon na kapag pinagpapala tayo, pinaparangalan natin ng Diyos sa mga pagpapalang yan. Kasi alam natin, hindi atin yan. Hallelujah. Praise God. Kaya, ang mga Israelita, mga kapatid, amen, na kung saan ay sinugo po ni Moises yung mga tiktik para tiktikan, para malaman kung anong kondisyon mayroon sa lupain ng Kanaan, anong klaseng lupain mayroon doon, mga kapatid, at anong klaseng mga tao, mga kapatid, ang mayroon doon. Amen. So dito po, mga kapatid, yung pong spies, ay ganito ang nangyari. So they went up and explored the land from the desert of Sin, as far of Rehob, toward Lebo Hamath. They went up through the Negev and came to Hebron, where Ahiman, Sheshai, and Taimai, the descendant of Anak, lived. Okay? Hebron had been built 7 years before Soan in Egypt. When they reached the valley of Eshcol, they cut off a branch bearing a single cluster of grapes. Pumitar sila. Alam mo kung gaano kalaki at ilang tao, mga kapatid, ang nagdadala? 2 of them. Isang bungkus lang yun, mga kapatid, na grapes. Gaano kaya kalaki yung bawat isang butil nun, mga kapatid? Nasabi, 2 tao po, mga kapatid, ang nagbubuhat. Ibig sabihin, napaka-fertile ng lupa para makapag-produce ka ng ganong klaseng bunga ng prutas, mga kapatid. Ibig sabihin, napakaganda po yung lupa. Praise God. So sabi diyan, verse 24, that place was called the Valley of Eshcol because of the cluster of grapes the Israelite cut off there. 25, at the end of 40 days, they returned from exploring the land. Hallelujah. At sila po ay nagbigay ng report, mga kapatid. Amen. Verse 33. Ang sabi yan, anong kanilang nakita? We saw the Nephilim, there the descendant of Anak, come from the Nephilim. We seemed like grasshoppers. Para kaming mga tipaklong lamang sa lalaki ng mga tao na naroon, mga higante itong mga ito. Okay?
And we look the same to them. Okay? Na kung saan, mga kapatid, yung kanilang pananampalataya, nung nakita po na ang lalaki ng mga tao na naroon, nagbigay po sila ng hindi magandang report. Okay? Sapagkat yung kanilang pananampalataya ay nasubok, mga kapatid, na kung saan, mga kapatid, amen, hindi nila nakita yung Diyos na tumawag sa kanila ay napakalaki sa lahat ng mga nilalang sa mundong ito. Hallelujah! Hindi nila nakita yung Diyos na nagpalaya sa kanila sa lupain ng Ehipto. Hindi nila nakita, mga kapatid, praise God, hallelujah, amen, kung anong meron, mga kapatid, sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Nakalimutan nila yung dagat na pula ay hinati ng Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Alam niyo kung bakit? Nawawala po, nakakalimot ang tao, amen, sa mga bagay na ginawa ng Diyos kapag nananaig sa Kanya ang takot. Kapag ang tao ay natatakot, mga kapatid, amen, hindi po naaalala ang kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. So dito po, mula sa marami nilang experience, kung paanong sila po ay hindi pinabayaan ng Panginoon, mga kapatid, nakalimutan nila yung mga experiences na yun. Nakakita lang sila, mga kapatid, na parang higante, nang tingin nila parang kaya silang kainin, mga kapatid. Amen. Hindi nila tinularan si Goliath, si David. Amen. Praise God. Na hindi natakot, mga kapatid. Kaya dito po, nandun na po, mga kapatid, yung chance na maklaim po nila yung blessing. Nandyan na yun, mga kapatid. Yung mga pangako ng Diyos, nandyan na yan, mga kapatid. Kaya lang, there are times na kinakailangang itest ka ng Panginoon bago i-release ng Diyos yung biyaya na gusto mong matamo, mga kapatid. Hallelujah! Praise God. Sige, let's clap our hands to the Lord, mga kapatid. Dadaan ka, mga kapatid, sa test. Dadaan ka, mga kapatid, praise God, sa paghahanda na kinakailangan ihanda po natin ang ating mga sarili. Amen? Sapagkat bago dumating ang blessing, ay kinakailangan mo munang ma-overcome lahat ng mga hindrances, mga kapatid, para dumating ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Praise God. So, kailangan alamin mo kung paano i-activate ang blessing na yan. Hello? Ano yung tatlong B? Number 1. Amen? Number 2. And number 3. Behave according to it. Amen. Dapat marunong tayong mag-behave, mga kapatid. Praise God. Kasi pag tayo ay, amen, nawala tayo sa tamang behavior, mga kapatid, amen, nahahadlangan ang pagpapala. Praise God. Nahahadlangan. Pero kapag tayo ay, amen, naging behave sa harapan ng Diyos, mga kapatid, ang blessing, kahit, hallelujah, may hindrances, kaya mong ma-overcome ang mga hindrances. Lahat niyo magsabing, praise the Lord. Pangalawa po, mga kapatid, amen, ay intercede. How to activate the blessing of God, mga kapatid. If you don't know how to pray, mga kapatid, hindi ma-unlock, amen, ang anumang bagay na naka-unlock sa langit kung hindi po tayo marunong umakyat sa realm o sa heavenly realm, mga kapatid. Amen. That's why we need to intercede in prayer. Kung maghahari ang fear sa iyo, binabaliwala mo ang faith mo kay Lord. Amen ba yan? Totoo ba yan? Kung maghahari ang fear sa iyo, binabaliwala mo ang faith mo kay Lord. Ang katapat ng faith ay fear. Pero pag ikaw ay may faith, na o-overcome mo, kapatid, yung fear. Huwag kang matakot.
Kung ikaw susuguin ka ng Panginoon, dadalhin ka sa isang lugar, magmimission ka doon, huwag kang matakot. Diyos ang nag-uutos sa iyo. At kapag Diyos ang nag-uutos sa iyo, hindi ka pababayaan ng Diyos, amen, na nag-uutos sa iyo. Hallelujah. Everyone say amen. Ito ang nangyayari sa mga matatakutin. Ang matatakutin ay makakalimutin. Saan? Sa presensya at pwersa ng Diyos na available sa Kanya. Kaya kung ang nananaig sa iyo, takot, paano ka man mabubuhay dito? Pag binigay ko yung sarili ko kay Lord. Kami nga, nagtiis kami, mga kapatid, matagal na pa noon, nagtiis kami. Yung panganay namin, hindi niya na-enjoy yung ministry na meron kami, yung bago kami nag-ministry. Sa ngayon lang, mga kapatid, praise God, nararanasan po ng dalawa kong anak na babae, yung blessing, mga kapatid, na inaani na namin sa paglilingkod sa Diyos. Praise God. Bakit? Kasi hindi tayo natakot. Kasi kung ako natakot, umatras na ako. Kung ako natakot, mga kapatid, amen? Praise God. At iniisip ko yung future ng magiging family ko. Wala na, mga kapatid, baka hindi na ako nagtuloy. Pero dahil nananampalataya tayo sa Diyos, God will provide, mga kapatid, at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Lahat ng naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ay hindi kailanman pababayaan ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang blessing ng Diyos ay laging available sa langit. Kailangan mo lang itong i-activate, mga kapatid. That's why we pray. Hallelujah! We pray! We pray! Pag marunong kang manalangin, mga kapatid, mabubuksan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. At kung marunong tayong sumunod, mga kapatid, sa principle ng ating Panginoon, amen, sabi po, hindi pinto, kundi bintana po ang bubuksan para ibuhos ng Diyos ang walang sapat na silid na kalalagyan. Amen. Dahil pagpapalain ng Diyos ang mga nananampalataya. Kaya anuman ang mga benefits, anuman ang mga barriers, mga kapatid, para sa blessing, mahalaga po yung intercession sa prayer. O sinasabi ng Philippians chapter 4, amen? Huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay ay ipakilala natin ang ating mga pangangailangan sa pamagitan ng panalangin, amen, na mayroon pong supplication and thanksgiving, mga kapatid, amen. Let your requests be made known unto God. Let your requests be made known, amen, unto God. Hayaan mo na sabihin mo sa Panginoon yung pangangailangan. At ang Diyos, mga kapatid, ay ipoprovide niya anuman ang iyong pangangailangan. Lahat yung magsabi, amen. Mahalaga ang panalangin dahil ika nga, amen, wala kang ibang tatakbuhan kundi yung langit. Sino rito kasangga niya ang langit? Ha? Hindi yung Ray Langit lang, ha? Sabi ng programa ni Ray Langit, kasangga mo ang langit. Praise God. Kapatid, kapag ikaw ay dumudulog sa presence ng Diyos at nananalangin, kasangga mo ang langit. Lahat yung magsabi, amen. Hallelujah. So, binigyan po nila ng description yung lugar. Nung nag-report sila, okay? Binigyan po nila ng description, mga kapatid, nakita nila yung Kanaan, amen. Nandun yung, milk and honey, mga kapatid. At ang mga bunga ng mga prutas na doon, mga kapatid, ay ang lalaki. Ang lalaki. Yan po yung negative. Pero, eto na, nagkaroon po ng positive. Dahil nung sinabi na nila yung mga tao doon, naku, mga higante. Hindi natin kaya. Ang mga tao doon, lalaki nila. Lalamunin lang tayo ng mga yan. Higit sa normal, yung kanilang mga laki. Okay? Hindi ko ba naman nakakita na siguro, baka hanggang bewang lang sila, mga kapatid, ng mga tao naroon. No? Nakakita ko basketball player na, hindi tumatalon, ginagano lang yung kamay. Oh.
Sinasalo lang yung bola, hindi na tumatalon. Sa laki niya, mga kapatid eh. Praise God, parang ganon. No ho? Kaya ang nangyari, pagdating po doon sa mga tao, mga kapatid, dahil takot sila. Natakot sila. Alam nyo naman, kapag ang taong takot, no ho, mapaniwala lang, minsan, nagkukwento ng exaggerated. No? Nagiging exaggerated yung kwento. Pero, nakalimutan nila mga kapatid, amen, yung Diyos na nagpalaya sa kanila sa lupain ng pagkaalipin sa Egypt, mga kapatid, hindi nila naalala yung mga bagay na ginawa ng Diyos previously, mga kapatid, dahil sa kanilang takot. Kaya yung matatakutin ay makakalimutin. Hello? Nawa, wag kang padig sa takot. Lagi magsabi, amen. Pag naglingkod ka sa Panginoon, pag inuna mo siya, huwag kang matakot. Kung halimbawa, unahin mo si Lord, pero may trabaho ka. Huwag kang matakot. Pag inuna mo si Lord, mga kapatid, ang Diyos po ang magpapala sa iyo. Pag lagi mong pinaparangalan ang hari, mga kapatid, pag lagi mong pinaparangalan yung Diyos na nagpapala sa iyo, the more na pinaparangalan mo siya, the more na pagpapalain ka niya. Hallelujah. Sige, palakpak kay Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So makikita po natin dito, wag nating baliwalain ang faith na meron ka. Alam nyo, ang faith may gamit yan. Kapag ang mga bagay ay imposibleng mangyari, doon ginagamit ang faith. Lahat magsabi ng faith. Gamitin mo yung pananampalatayang meron ka. Mga kapatid, yung bagay na imposible, sa paningin ng tao, imposible. Pero pag may faith ka, yung imposible nagiging posible sa iyo. Yung mahirap, hindi nagiging mahirap sa iyo. Pag may faith ka, nagiging madali sa iyo yung mahirap. Bakit? I can do all things through Christ. Through Christ. Through Christ. We recognize, mga kapatid, in our own, amen, sa ating sarili, wala tayong magagawa. Pero yung Diyos na nasa atin, siya yung gagawa sa atin, mga kapatid. Para yung mga imposible ay magiging posible sa atin. Why? Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay makapangyarihan. Ano ang resulta ng bad report? Tingnan natin kung nandito yan. Yan. Ito yung bad report. Naka-influence sila, mga kapatid, mga taong matatakotin. Yung taong takot, pag tinakot po, mga kapatid, mas lalong takot yun. Amen? Ay yung biruin mo nga lang takutin mo takot na Mga kapatid Praise God. Naalala ko nung nasa La Union kami, mayroon kaming ginagawang parang riprap doon, mga kapatid. Pagkagabi, kami lang natutulog doon. Ang dilim doon, tahimik pa. Biniro ba naman kami ng kontraktor, mga kapatid? Sumigaw, tapos, ang sabi, pagbabarilin namin kayo! Talagang nakakatakot yun, mga kapatid Sabi nung kasama ko, wag po! Pero ako, mga kapatid, hindi ko alam biro yun Pero, nag-rebuke ako in Jesus' name. Ni-rebuke ko Siguro natakot yung Sila natakot sa akin Kasi nung ni-rebuke ko, kahit biro yung ginagawa nila, sila yung natakot. Hindi ako to. Biro lang, joke lang. Wow, mali. So, kahit biro lang yon, mga kapatid, pero sa ibang tao, lalo na this oras ng gabi, wala naman tao doon, pero may taong mananakot sa iyo, pagbabarilin namin kayo. Pero salamat sa Panginoon, di tayo nadala ng takot. Kasi kung nadala tayo ng takot, baka katulad ko din, baka sabi ko, tago mo ako. Wag po. Pero may Diyos tayo mga kapatid Amen. Kapag tayo ay hindi matatakutin, hindi natin makakalimutan yung goodness ng Diyos sa buhay natin. Dahil laging nagre-remind yan, mga kapatid, kailan ba kita pinabayaan? Kailan ba kita pinagkulang? Amen. Praise God. Ang Diyos ay laging mabuti sa atin.
Hallelujah. Praise God. So ano nangyari mga kapatid? Nagbigay po sila ng bad report. Yung 10, nagbigay ng bad report. Pero 2 lamang po ang nagbigay ng good report. Yan po si Joshua at saka si Caleb. Nagbigay po sila ng magandang report, mga kapatid. Praise God. Dahil ang nakita nila, hindi takot. Ang nakita nila, pananampalataya. Kaya itong dapat mga kapatid, praise God, napakakatandaan po natin. Sa buhay natin, may mga darating na parang nakakatakot. Pero saan mo sila titingnan? Mga kapatid, yung sitwasyon mo sa buhay, mga kapatid, minsan parang nakakatakot yung hinaharap mong suliranin. Pero saan ka nakatingin? Sa nakakatakot o doon sa nakakamangha na kapangyarihan ng Diyos sa pinaglilingkuran mo? Doon tayo tumingin, mga kapatid. Tumingin tayo sa Diyos, mga kapatid. Kaya lately, anong report ang narinig mo at naipasa sa iyo? Anong report, mga kapatid? Dito, meron tayong victory report. Yeah, kung alam po natin yung victory report, dapat ang i-report mo puro victory. Lagi magsabing victory. Amen. Kasi sa mga victory na yan, na-encourage mo. Baka sila may pinagdadaanan, katulad ng pinagdaanan mo, pero napagtagumpayan mo. Bakit? Hindi takot ang tinitingnan mo. Pananampalataya ang tinitingnan mo. Na kahit sa sitwasyon mo, Sister Annie, okay? Praise God. Kulang na lang ikaw ang cum laude. Praise God. Dahil puro highest, nasa high honor. Si Sister, lahat ng mga niya, yung result niya, puro high. Pero ito nakakamangha, di ba? Sabi ng doktor, itong pakaingatan mo, Ani, yung sugar level. Okay? Yun naman ang naging normal, mga kapatid. O di ba? God is good. Praise God. Bakit? May purpose pa si Lord, Sister Ani. Tandaan nyo, habang ang buhay nyo gusto yung ipagamit sa Panginoon, ang Diyos, dadagdagan pa niya ang buhay mo. Everybody say amen. Dadagdagan pa niya ang buhay mo. May reason siya kung bakit ikaw ay patatagaling mabuhay ng Panginoon sa lupang ito. Bakit? Kasi ang buhay mo ipinagagamit mo sa Panginoon. Ipinaglilingkod mo sa ating Panginoon. Kaya ito, nakatanggap tayo ng report sa health ni Sister. Pero sa wealth, hindi naman sila pinabayaan. Katunayan po, yung anak niya ngayon. Although wala po si Bo, nagtatrabaho dahil mga kapatid. Pero sana hindi po humaba. Dapat talagang katawan natin naririto. Hindi lang yung tithes. Dapat pati katawan natin ay nagpupuri sa Panginoon. Everybody say amen. Kasi sabi ng Bible, offer your body as a living sacrifice. So, meron pong pinapa-offer, inihahandog, mga kapatid. Hallelujah. At yun ay ang ating katawan. Lalo magsabi, amen. So, sila'y dumaan sa test of faith, mga kapatid. Praise God. Dapat, ang kanilang response, sa kabila ng lahat, purhigante, yung mga tao doon, pero dapat ito, amen, ang dapat na mangyari. Kasi yung pangatlo, mga kapatid, amen, ay invade by powerful faith. Katulad ng batang ito, hindi natakot sa higante. Hindi natakot kay Goliath, mga kapatid. Lumaban siya. Ayaw niya yung complete battle gear, mga kapatid. Ang kanya lang pinanglaban ay ilang makinis na mga bato, mga kapatid. Praise God. Hindi po siya natakot. Amen. So dapat invade. Dapat yung 10, sana yung kanilang pananampalataya ganito. Kahit malalaki sila,
kahit higanti sila. Amen. May Diyos tayo na pinakamalaki sa lahat, na kaya tayong ipagtanggol, na kaya tayong ipaglaban. Amen. Na kahit ganoon sila ka-powerful, pero ang Diyos na nagpalaya sa atin sa Egypt, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi tayo pababayaan ng Diyos na ito. Kaya tayo na! Sugod na! Dapat ganoon eh. Hindi natakot. Everybody say amen. Hindi natakot. Numbers chapter 14, mga kapatid. Then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. Ito yung mga positive people, mga kapatid, na kahit may higante, kahit may mga hindrance, may mga balakid, mga kapatid, pero sabi niya, hallelujah, we should go up and take possession of the land. Amen. Why? Sapagkat alam nila, mga kapatid, magagawa nila yon dahil may Diyos. May Diyos na hindi sila pababayaan. Hallelujah. Kaya kung tayo po, pinapadala tayo ng Panginoon sa ibang lugar, invade, amen, the city. Possess the land. Enlarge the territory of the kingdom of God, mga kapatid. Amen. Through the gospel of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Abangan nyo yung good report. Sapagkat alam ko may gagawin ng Panginoon, mga kapatid. So dito po, amen, only do not rebel against the Lord. Ang sabi po, mga kapatid, ng positive people, and do not be afraid of the people of the land. Amen. Sana meron ganito rito, mga kapatid, na tumatayo at nag-encourage, huwag kayong matakot. Kung may mga problema kayo, mga kapatid, sabi nga, para kasing laki ng barko, huwag kayong matakot, sapagkat ang Diyos ay kasing lawak ng karagatan, mga kapatid. Hallelujah! Huwag lang tayo magre-rebelde sa Diyos, mga kapatid, and do not be afraid of the people of the land, because we will devour them. Ito, mga kapatid, amen, ang tingin nila, mga kapatid, sila yung kakain. Hindi yung mga tao kakain sa kanila, kakainin nila ito, mga kapatid. Ano ibig sabihin nun? Kayang-kaya nila yung mga higante na yan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Why? Ito sabi, but the Lord is with us. Bakit nila na sabi yun, mga kapatid? Amen. Because the Lord is with us. Do not be afraid of them. Hinihighlight ko ito, mga kapatid. Do not be afraid of them. Huwag kayong matakot. Sino ba yung them na yon? Sino ba yung mga humahadlang sa iyo? Sino ba yung mga bagay na tumatakot sa iyo? Mga kapatid, hallelujah. Praise God. Kapag nakahanda ka, kapag ka-ready ka, kapatid, tuyain ka man, pagtawanan ka man, amen, persecute ka man, hindi ka matatakot sa kanila. Hindi mo itatakwil yung pananampalataya na tinanggap mo sa ating Panginoon. Natin magsabi ng amen. Sapagkat magagawa natin yan. Amen. Because we certainly do it. Mangyayari yan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya dito po, mga kapatid, yung report, may nagbigay ng bad report at may nagbigay ng good report. Yung good report, ang sabi ng nagbigay ng good report, kahit malalaki sila, pero hindi dapat natin sila katakutan. Kasama natin ang Diyos. Ito yung mga taong maninindigan at magpapatuloy, mga kapatid, na kahit may mga pagdadaanan man siyang mga problema sa buhay, ay hindi po siya tatalikod at hindi po siya matatakot sa mga sitwasyon na meron siya. Because God is with them. Kasama natin ang Diyos, mga kapatid. Huwag tayong matakot. Dahil nagiging cause, mga kapatid, ng forgetful ang takot. Hallelujah. About the many blessings of God para sa ating lahat. Amen. Hindi nagbabago ang Diyos na ito. Kung ang Diyos ay nangako, mga kapatid, you will possess the land.
Amen. Much better, mga kapatid, no ho, yung lupang pangako na ipinangako ng Panginoon sa mga Israelita. Kasi ang pinangako sa iyo ng Diyos ay kingdom ng Panginoon sa darating na panahon. Ikaw ay makakasama niya sa kanyang paghahari, sa kanyang kaharian. Hallelujah. Praise God. At ihanda mo ang iyong sarili, mga kapatid, sapagkat malapit nang babalik ang Panginoon. Tandaan po natin, the Lord is our protector. And the Lord is our provider. Everybody say protector. Everybody say provider. Amen. Kapatid, dalawa po, amen, yung iyong matatanggap. Protector at provision ng ating sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya dito po, ano ang laman ng iyong kwento ngayon? Kung ikukwento mo ang buhay mo ngayon, anong kwento ang ikukwento mo sa iba? Takot o pananampalataya na buhay ang iyong pananalig kay Jesucristo? Praise God. Magkakaroon lamang po ng magandang kwento ang buhay natin pag hinayaan natin si Jesus ang kumilos sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Praise God. So, last slide na po ito. Faith is rooted in a heart that trusts God and His promises. Ito ang nagiging dahilan kung bakit ang isang matatag na puno, kahit marami ng bagyong dumating, ay hindi po siya natinag. Mga kapatid, nakakita na ba kayo ng puno? Wala nang sanga, lasag-lasag na, wala nang dahon, pero nakatayo pa rin yung puno. Ano ang dahilan? Ang dahilan dahil malalim ang kanyang ugat. Dapat ganyan po ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Dapat malalim ang iyong ugat. Amen. Ang pananampalataya mo ay kinakailangang malalim ang ugat. Everybody say amen? Praise God. Kaya yung mga taong nagtitiwala sa Panginoon, no matter what, mga kapatid, magtitiwala sila at sa kanyang mga pangako sapagkat malalim ang kanilang ugat. Amen. Sa Panginoon. Kaya sa panahon natin ngayon, as we mark, amen, doing God's kingdom, mga kapatid, hallelujah, at kung saan tayo ay pinapahayo ng Panginoon, amen, doing the will of God requires faith. Doing the will of God requires faith. Amen. Kailangan po natin, mga kapatid, magtiwala at manampalataya. When Jesus tells us to do the Great Commission, sabi ni Lord, mga kapatid, amen, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely, sabi ni Lord, surely I am with you always to the very end of the age. So He is telling us to do, hallelujah, na sa sarili natin, we cannot able to do, amen, by our own selves, mga kapatid, dahil kung wala siya, wala tayong magagawa.